Magandang araw. Ako po si Philip St. Joseph C. Adarlo, ang Technical Service Officer ng Sorosoro Ibaba Development Cooperative. At dito po ating pagtutuunan ng pansin ang pag-aalaga ng baboy sa pagpili ng inahinin hanggang sa ito'y manganak at maibenta. Kaya naman, kung kayo po ay interesado sa video ito, please like, share, subscribe ang YouTube channel, ang Sidsi Talk. At sa pagpapatuloy ng ating swine management seminar, nandito tayo sa huling parte, ang Module 3. So, ang nursery to finisher management. So, meron pa rin tayo mga targets na naisinet. So, nandyan ang post-weaning mortality at ang starter to finisher mortality na meron tayong 3% at 2%. Alam naman natin na ang ating mga alaga ay may buhay. Kaya kung dapat, may nakaset tayo na acceptable lang ng dami ng mamamatay o mababawa sa ating mga alaga. Ang age and weight at weaning sa loob ng 30 days ay meron tayo dapat target na 7 kilo. Sa age and weight upon transfer to grower finisher sa loob ng 60 to 70 days old ay meron tayo dapat target na 25 to 30 kilograms. At sa age and weight at holing or sa pagbebenta ng ating mga alagang baboy sa loob ng 160 to 180 days, meron tayong target na 100 kilograms. Sa weaning to fattening program, meron tayong tinatawag na the Big Four. So, nandyan ang feeds, water, air, and space. So, kailangan lagi itong present ang apat na ito kapag tayo ay nag-aalaga na ng mga walay na biik hanggang fattening. Siyempre, dapat meron po tayong pamakain at tubig. At ang air and space naman po ay napakahalaga upang sila ay lumaki ng maayos at malayo sa sakit. Pabahay para sa palakihing baboy. Kung inyo pong mapapansin, meron tayo pong isinet na standard ng tamang sukat kung tayo po ay magpapatayo ng pabahay para sa ating mga palakihing baboy. Kung inyo pong mapapansin, simula po flooring hanggang dugtungan po ng bubong, nakaset po ito ng 10 to 12 feet. At yung kanya naman pong laylayan ay nakaset po ito ng 6 to 7 feet. So kaya po yan ay ganyang kataas, ay ang hinahabol po natin dyan ay ang air and space na dapat po ang ating mga palakihing baboy ay may magandang ventilasyon. Sa pabahay para sa palakihing baboy, meron po tayong space requirement na 1 square meter per head. So kung tayo po ay nagbabalak na mag-alaga ng 10 ulo, dapat po nakaset tayo ng 10 square meter by 10 square meter. At kung mapapansin po ninyo, meron din po tayong mga isinet na sukat para sa kanilang pakainan at tamang disenyo po ng kanilang kulungan. Sa pamamahala ng dumi ng baboy, ito po ay isa sa napakahalaga na ating dapat malaman kapag tayo po ay mag-aalaga o bago tayo mag-umpisa sa pag-aalaga ng baboy. Dapat po sa ating mismong mga sarili ay magmula na meron tayong disiplina sa pag-aalaga ng baboy. Hindi po dapat nating hinahayaan na ang dumi o waste ng ating mga alagang baboy ay kung saan-saan lang napupunta. Upang sa ganon, maiwasan po natin na makakuha tayo ng mga reklamo or makarating sa mga kinauukulan upang mapatigil ang ating pag-aalaga. Layunin ng mahusay na pag-aalaga sa nursery. So dapat meron tayong maayos na makapagpalit ng pakain mula sa gatas ng inahin papunta sa solid feed. Dapat hindi po natin bibiglain ang pagpapalit ng pamakain upang sa ganon ay hindi ito mabigla at hindi po sila magdumi. Upang mabawasan ang post-weaning lag at para mas mabilis bumigat ang biik sa lalong madaling panahon, dapat ay lagi tayong may nakaabang na mga supply ng init at tambil para hindi sila lamigin at mawala sa kondisyon. Kung kanina ating inumpisahan ang pagpapakain ng Big Boy Booster Mash or yung tinatawag nating panturo, ang kasunod naman nito ay ang ating Big Boy Premium Pig Pre-Starter Pellet. Ito ay pinapakain sa edad na 41 days old hanggang 70 days old. Sa target weight natin, dapat sa 70 days old ay makakuha ito ng timbang na averaging ng 28 to 30 kilos. Atin din po tatandaan na huwag nating bibiglain ang paglalahok o pagbibigay ng pre-starter galing sa Big Boy Booster Mash. Dapat ay utay-utay po tayong maghahalo ng pre-starter pellet sa ating booster mash para hindi po sila manibago at magdumi. Programa para sa mga biik.
7 araw pagkawalay, dapat purgahin natin ang mga biik. Atin din pong inirekomenda na mas maigi na ang gamitin nating pamurga ay ang mga injectable. Nang sa ganon, makakuha po sila ng sapat na dosage at masigurado po natin na matanggal ang mga bulate at parasite sa kanilang katawan. Ang isa pa rin pong programa sa ating mga biik ay kailangan magbakuna po tayo ng hog cholera 14 na araw or 2 weeks after ng kanilang pagwawalay. Upang makasigurado rin po tayo na dumaan man po o tamaan ng ganitong sakit o virus ay meron po silang panglaban. Pagtingin ng estado sa mga biik, dapat tingnan po natin ng maigi ang mga pakainan. Masigurado po natin na bago at pagkatapos nilang kumain ay ma-check natin na wala itong mga panis na pagkain. Tingnan ang bawat isang biik. Meron po tayong rule of thumb na dapat kada isang biik ay ating titingnan ng 2 segundo. Tingnan ang mga naiiwang biik or sa madaling sabi po ay yung mga naiiwan ang timbang. Na sa ganun po sila ay ating mapagtuunan ng pansin at maibukod para mas mabilis po silang makahabol ng timbang. Ang mga painuman ay atin din pong siguraduhin na hindi nasisikatan o natatamaan ng direktang araw para hindi po ito mag-cause ng paglulumot at hindi po ito magbigay ng sakit sa ating mga biik. Tingnan din ang mga pasilidad na kailangang i-repair. At dapat tingnan din po at hiwalay natin agad upang madali itong gamutin ang may mga sakit na biik. So ang hindi pagkain, ang pagtatae o pagdudumi, ang pangangapal ng balahibo, at may sipon at nag-uubo ng mga biik. So environmental temperature, so dito po ipinapakita lang na sa pagbigat o paglaki ng ating mga biik hanggang sila ay maging patiner, makikita po natin na ang gusto na po nila ay sa paglamig or yung presko na temperature. So, iba pang suliranin, sa post-weaning, meron po tayong tinatawag na post-weaning lag. So sa post-weaning lag po, so ito po ang ating iniiwasan, yung hindi po tamang pagwawalay. Pag hindi po tama ang ating pagwawalay, ito po ang maaring mangyari sa ating mga biik. Pag hindi po tayo naglagay ng mga abang na init at abang ng mga tambil, posible po na sila ay mawala sa kondisyon at sa halip na sila ay sa palaki, sila po ay magkakasakit at tataas ang ating mortality percentage. Kung mapapansin nyo po sa ating video, makikita nyo po na ang biik ay walang kontrol o wala siyang balanse sa kanyang katawan. Ang tumama po sa kanya ay ang tinatawag po nating meningitis. Ang meningitis po ay isang bacterial infection na kung saan meron pong pamamaga sa kanyang utak. Pwede po natin gawin dito ay ang pagtuturok ng antibiotic na specifically po ay ang penicillin. Mas bigyan po natin ng pansin ang kanilang kasamahan nang sa ganon ay mas maprotektahan po natin sila at agad-agad po nating ibukod ang ganitong case or ang ganitong kalagayan ng biik upang hindi na po sila makahawa. Sa tamang pamamaraan ng pagtuturok, ang makikita po ninyo, ito ay isang larawan ng inhin na nagturok sa leeg, subalit hindi angkop o tama ang ginamit na sukat. Kaya ang nangyari po dito, kung makikita nyo po ay nagkaroon ng pigsa. So sa pigsa po, as long as hindi naman po siya nakakaapekto sa pagkain ng ating baboy, pwede naman po natin siyang gamutin sa pamamaraan ng pag-spray ng ating mga Combinex or yun pong antibiotic upang mas madali po silang matuyo at hindi po magkaroon ng infeksyon. So dapat po pag ganitong age na o ganitong kalaki na ang ating mga tuturukan, dapat may angkop na po tayong karayom na sukat na gagamitin. Dito naman po, mapapansin ninyo, ito po ay katay ng karne na tamang size po ang ginamit, ngunit naputulan or nabalian po ng karayom. Dito naman po, ang naging problema ay mali ng pamamaraan ng pagtuturok. Sa tamang pamamaraan ng pagtuturok, dapat po isabay natin ito habang sila ay nakain. Upang sa ganon, ang kanila pong atensyon ay nasa pagkain. At ang tamang pagtuturok po ay kung saan tayo dominante or kung tayo po ba ay right hand or left hand, doon po tayo pwepesto. At isaalang-alang ang safety lagi ng ating mga kamay.
Ito po ang mga tamang sukat ng needle or karayom na aangkop sa bawat edad ng ating mga baboy. Kung mapapansin nyo po, meron po tayong dito tinatawag na gauge at length. Yun pong gauge, yun po ang laki or butas ng gagamitin nating karayom. Yun naman pong length, yun po ang haba. Sa ating pong mga baby pigs or mga biik, ang pwede po natin ditong gamitin ay yung nabibili po natin na mga disposable na nagre-range po ng 20 or 21 gauge na may haba po na 1/2 inch. Sa atin naman pong mga nursery o mga walay na biik, ang atin naman pong gagamitin ay 18 or 20 gauge at may haba po na 1/2 length. Sa atin naman pong mga finisher or gilts, ang atin naman pong gagamitin ay ang 18 gauge at meron naman pong haba na 3/4 inch. At sa atin naman pong mga inahin at barako, ang gagamitin na po natin ay ang malalaki or ang 14 or 16 na laki ng butas ng karayom. Na naghahaba po ito ng 1 inch or 1 and 1/2 inch. So yun lamang po at maraming salamat. At dito natatapos ang ating swine management seminar. Sana po ay madami kayong natutunan. From Module 1, ang ating pong breeding management, Module 2, farrowing and piglet management, and Module 3, ang nursery to finisher management. Kaya naman, patuloy natin tangkilikin ang ating quality seeds feeds and big boy. Meron tayong hog, chicken, duck, cattle, quail. Ito ay Certified ISO 9001:2015 feed mill. Muli, ako po si Philip St. Joseph C. Adarlo, ang Technical Service Officer ng Sorosoro Ibaba Development Cooperative. Kita-kits pa sa ating mga susunod na video. Maraming salamat po.